Natatandaan niyo pa ba si Catherine Luna, isa sa mga artistang sumikat noong early 2000s dahil sa kanyang husay sa pag-arte sa mga independent films? Isa sa kanyang pinakamalalaking tagumpay ay nang magwagi siya bilang Best Actress sa Gawad Urian noong 2005 para sa pelikulang Babae sa Breakwater. Sa kabila ng kanyang galing at talento, mas tumatak sa publiko ang kanyang pangalan dahil sa kontrobersyang kinasangkutan niya kaugnay ng naging ugnayan niya sa nooy baguhang aktor na si Coco Martin. Naging matamis ang naging relasyon ni Catherine at Coco, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa malaking eskandalo nang mapabalitang nagdadalantaw si Catherine at si Coco, ang itinuturong ama ng bata. Ilang taon din ang lumipas na puno ng espekulasyon at pagkondena mula sa publiko hanggang sa lumabas ang resulta ng DNA test na nagsasabing hindi si Coco Martin ang ama ng kanyang anak. Sa isang iglap, ang pag-asa ni Catherine na makahanap ng katuwang sa pagpapalaki sa kanyang anak ay nawala. Mas pinili niyang manahimik at umiwas sa mga mata ng publiko habang ang dating kasintahan ay patuloy na umaakyat sa rurok ng kasikatan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala sa limelight si Catherine Luna. Nabalitaan na lamang siya ng marami dahil sa masalimuot niyang buhay sa labas ng showbiz. Nalugmok siya sa masamang bisyo, nasangkot sa iba't ibang kontrobersya at kalaunan ay nakulong. Mula sa pagiging premyadong aktres, naging laman siya ng balita dahil sa kanyang pagbagsak. Ang dati niyang kinang ay napalitan ng madilim na yugto na halos hindi na siya makabangon. Ngayon sa panayam ni Julius Babao sa kanyang YouTube channel na Unplugged, muling humarap sa publiko si Catherine upang ibahagi ang mapait na pinagdaanan niya sa nakalipas na mga taon. Halos hindi na siya makakita dahil sa sakit sa mata na kanyang iniinda. Pilit niyang pinipigilan ang luha habang inamin niya na kinakaya lamang niya ang buhay para sa kanyang mga anak. Araw-araw ay bumabangon siya upang magtinda sa palengke, kahit pakakaunti lamang ang kita. Sa kabila ng lahat, wala siyang nikatiting na galit kay Coco Martin. Bagkus, pinuri pa niya ito dahil sa patuloy na pagtulong sa kanyang anak, kahit pa hindi ito ang tunay na ama. Hindi man naging maganda ang naging takbo ng buhay niya, ramdam pa rin ang pagnanais ni Catherine na bumangon at itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kanyang pagbasag sa katahimikan ay tila paanyaya sa lahat na bigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Hindi lang para sa kanyang karera, kundi para sa kanyang pagiging ina. Sa bawat salitang binitiwan niya, nararamdaman ang kanyang pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tapang na harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging perpekto. May mga panahong nadadapa tayo, ngunit hindi kailanman nawawala ang pag-asa na muling bumangon.